celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee year, 2025, Pilgrims of Hope, Veritas 846, Kapanani, from Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig Philippine Standard Time, ganap tapong ika-isa ng hapon, araw ng Sabado, ika-24 ng Mayo, 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Kinondena ng Canada, United Kingdom at New Zealand ang panibagong pag-atake ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Sandy Cay na bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa mga bansang ito, ang kilos ng China ay mapanganib at lalong nagdudulot ng tensyon sa rehiyon. Sa ulat, gumamit ang water cannon at sinadyang sagiin ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na nagsasagawa ng scientific research sa lugar. Nakiisa rin ng United States at European Union sa panawagang itigil ng China ang agresibong kilos at igalang ang mga patakaran ng international law, lalo na ang 2016 arbitral ruling na pabor sa Pilipinas at nagsasantabi sa malawak na pag-angkin ng China sa South China Sea. Mayroon ding kinondena ng National Maritime Council ng Pilipinas ang ginawa ng China na iginit na malinaw na nasa ilalim ng Pilipinas ang mga isla sa paligid ng Pag-asa Island, kaya labag sa batas ang ginawang pangaharang at pananakot ng China. Samantala, sa pagdalo sa 29th Parliamentary Intelligence Security na ginanap sa Madrid, Spain, muling pinagtibay ni House Speaker Martin Romualdez sa harap ng mga mambabatas mula sa iba't ibang bansa na handa ang Pilipinas na ipaglaban ng karapatan sa West Philippine Sea sa bisa ng batas at tulong ng mga kaalyadong bansa. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 2 sa kanyang kapanalig, Marian Navales. Pulgo, sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Sa gitna ng pagod at pag-aalinlangan, naririnig mo ba ang tinig ng pag-asa? Isang programang puno ng inspirasyon na handog ng kabataan at para sa kabataan. Ito ang Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Makakasama niyo sina Evan Clemente at Mira Nicolas tuwing Sabado ng Mayo, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sa bawat araw may bagong pag-asa, sa bawat puso may tinig na kay ganda. Vox Konsolasyon sa ating paglalakbay, gabay at liwanag, tungo sa tamang daan. Tinig ng pag-asa at pananampalataya, sa bawat puso ating maririnig. Vox Konsolasyon, hatid ng Veritas, pag-ibig at kapayapaan, iyan ang ating hiling. Sa mga unos ng buhay, di tayo susuko. Ang biyaya ng Diyos ay sumainyo. Vox Konsolasyon ang ating sandigan, sa oras ng alinlangan, patuloy lang ang laban. Sa pananampalataya, Sulog dating maririnig. Vox Konsolasyon, hatid ng Veritas, pag-ibig at kapayapaan,
Yan ang ating hiling sa pang-araw-araw na buhay. Salita ng Diyos sa atin ay Gabay. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Isang magandang hapon mga kapanalig, sumainyo ang katotohanan. Ika-24 ng Mayo taong kasalukuyan, ako ang inyong kapanalig, Evan Clemente. At ako ang inyong lingkod, Mira Nicolas. Kami may kinig sa mga himig ng inyong buhay at kasama nyo para mapalakas ang inyong pananampalataya. Panibagong araw, panibagong kaalaman at panibagong storya, samahan nyo kami sa isang oras na puno ng talakayan at pag-asa. Ito ang Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya, hatid ng LCUP Campus Hour Season 12. Dito lamang yan sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan. Ngunit bago tayo magsimula, maiging humingi muna tayo ng patnubay sa Panginoong may kapal. Sa ngalan ng Ama, na Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal namin Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo ngayon. Maraming salamat sa mga biyaya na iyong binigay na kami ay magsama-sama ngayon upang makapulot ng mga bagong aral at mapalakas ang aming pananampalataya sa iyo. Ang lahat na ito ay aming pinapanalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang hapon mga kapanalig na nakikinig ngayon at nanonood sa atin dito sa DZRV 846. Mapagpalang hapon kapanalig Evan. Mapagpalang hapon kapanalig Mira and sa mga kapanalig nating nakikinig at nanonood sa atin. Doon sa mga nasa bahay, nasa simbahan, kung nasaan man, nasa biyahe, nasa eskwelahan, mapagpalang hapon po. Doon sa mga nagsisikap, mapagpalang hapon po. Ang naalala ko yung sinasabi ng karamihan nating mga kapanalig na every gising is a blessing. Yun lang bumilat ka sa umaga, isang biyaya na yun yung magising ka, ibig sabihin binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makita yung buhay, yung ups and downs nito. And binigyan ka rin ng pagkakataon ng Diyos na magbago yung buhay mo. And kaya para doon sa mga kapanalig nating may pinagdaraanan, kapit lang at dasal. Importante yun kasi hindi naman, wala man namang permanente sa mundo lahat yan magbabago. Ang mundo, ang buhay ay parang nasa gulong lang kasi hindi ka permanente sa taas, hindi ka rin permanente sa ibaba. Kaya kapit lang. Tama-tama ka dyan, no? May motto nga tayo, di ba? May motto tayo yung malayo pa, pero malayo na. Yan yung madalas natin sabihin, lalo na yung mga kapanalig natin nagsusumikap sa araw-araw. Tayo mga estudyante. Kaya naman, tayo nga nung first year college tayo, naalala ko lang bigla, no? Hanggang third year, lagi natin sinasabi, nalilipas din yan, kakayanin natin yan. At totoo nga, sobrang bilis lang ng panahon. Kasi ngayon, graduation season na. Yung ibang grade levels, yung mga grade 12, grade 6, grade 10, mga graduate na. Pero hindi natin pwedeng kalimutan na ating mga fourth year college students kasi malapit na din ang kanilang graduation, kapanalig Evan. Kaya napapaisip ako, ano kaya yung nararamdaman nila ngayon dahil malapit na matapos yung pag-aaral nila? For sure, nandun yung kaba, yung takot, yung pag-aalinlangan, yung worry, yung saya, yung excitement, lahat na halo-halo yan kasi lalo na sa mga kapanalig nating fourth year college. Halo-halo talaga yan and hindi nila maiiwasan yun kasi normal talaga yun. Pero noong Sabado mga kapanalig, naalala natin na pinasalamatan natin and binigyan natin ng appreciation yung mga magigiting natin mga nanay. Pero ngayong araw ng Sabado, bibigyan naman natin i-appreciate naman natin yung mga kapanalig natin gagraduate na o malapit nang magtapos. Tama ka dyan, kapanalig Evan. Kaya naman mga kapanalig, para mas palalim pa ang ating usapan ngayong hapon, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe o inyong magiging sagot gamit aming text line 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Mapakinggan at papanood nyo rin po kami sa ating YouTube channel Veritas PH, Facebook page DZRV846 at maging sa Veritas Sky Cable 211. At dahil ang 4th episode natin ngayon ay para sa mga graduating students, ang ating question of the day ay, paglipas ng 5 taon, saan na kaya tayo dinala ng tadhana at ano na kaya ang landas na tinatahak natin?
Paglipas ng 5 taon, saan na kaya tayo dinala ng tadhana at ano na kaya ang landas na tinatahak natin? Ipadala ang inyong sagot gamit ang hashtag JustSaying sa ating comment section sa ating live streaming DCRB846 sa YouTube at Facebook, at makikita nyo rin kami sa ating Facebook page LCUP Campus Hour Vox Consolasyon. Muli, para sa ating mga kapanalig na nakikinig, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating text line 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Pwede na po kayo mag-comment sa ating Facebook Live 846. Maraming nagsasabi na ang buhay ay isa lamang paglalakbay. Gaano ka kasigurado sa landas na iyong tinatahak? Ano ang gagawin mo sa mga oras na pakiramdam mo'y ikay naliligaw? Kanino ka lalapit sa mga oras na kailangan mo ng gabay? Minsan pa'y atin na lang sinasambit ang katagang kung kalooban ng langit. Mga kapanalig, dumako na po tayo sa ating programang magbibigay sa atin ng mga bagong aral at pag-asa. Mga kapanalig, ito po ang Sa Himig ng Buhay. At para sa ating pang-apat na kwento na ihatid sa inyo, narito ang dulang pinamagatang Quo Vadis. Ito'y hatid sa atin ng Vox Consolasyon dito lamang sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan. Tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Grabe. 4 years of filming, deadlines, tapos recitation na puro communication is key. Tapos ending, ganito lang. Sinabi mo pa, ganito. Isang malaking question mark yun para sa atin. Grabe, pati yung ex mo si Angela, hindi ganito confusing sa totoo lang. Pero alam nyo, no one really prepares us for the after. Kala ko, pag may diploma na, tuloy-tuloy na. But here we are. More lost than ever. Maybe being lost is part of it. I mean, di ba? Even Google Maps are good sometimes. Pero at least yung Google may direksyon, di ba? Pero ako parang walang direksyon eh. Do you guys ever feel like we picked in college? Boy, hindi naman ganun. Di naman siguro, but maybe college just made us feel sick. Tapos na yun, we have to learn to see it ourselves. And maybe, learn to walk kahit madilim. Hirap lang kasi no blocking, no script, no direction. Pero, I guess, that's the beauty and terror. Alam nyo, minsan, naiingit ako sa mga taong sure yung may board exam, yung clear path, tapos yung title. Tayo ang dami natin pwedeng puntahan. Kaso wala namang kasiguruduhan. Quo Vadis. Ha? No? Quo Vadis? Where are you going? Latin, sabi ni Doc Castro yan dati. Laging tumatatak yan sa isip ko. Kasi hanggang ngayon, hindi ko kaya sagutin. Pero maybe, that's the point. Hindi naman masamang hindi natin alam. Basta tuloy na. Akbang kada isang araw. Kahit tentative, kahit ako. Pero at tanong, saan tayo kakain after nito? Tum na ako. Samgyup. Samgyup time! Akala ko kapag nagtrabaho na ako bilang content writer, makakahanap ako ng boses. Pero araw-araw, puro clickbait, puro algorithm, puro engagement, wala namang saysay. Pangarap kong magsulat ng mga kwentong may kabuluhan. Pero sa dami ng drafts na hindi ko matapos, minsan naiisip ko, baka hindi talaga ako para sa larangan na to. Uy, congrats sa matagumpay na campaign. PR. Public relations. Pero minsan, pakiramdam ko, public relations lang kami sa katotohanan. Yung values ko, inulunok ko araw-araw para lang makasurvive.
Hindi ko alam sino tong ginagampanan ko. Hindi na ako to. Gusto ko lang gumawa ng pelikula na may saysay. Pero laging kulang. Thank you, Mark. It's a compelling concept. But it's not what we are looking for, right? Laging hindi pasok. Paulit-ulit na next time. Paulit-ulit na tahimik. Minsan iniisip ko, makasarili ba tong ginagawa ko? Yung pagpili kong sumugal sa pangarap, habang di ko masagot kung may patutunguhan pa ba to. Guys, naisip ko mag-resign. We? Seryoso? Hindi, yun yung problema eh. Puro na lang scripted, puro na lang trends, puro na lang clickbaits. Parang gusto ko na lang gumawa ng storya na may purpose. Pareho tayo. PR ako, pero every campaign feels fake. Tapos, sinasabi namin authentic, pero scripted naman lahat. Minsan parang binibenta ko na hindi consent. Ako rin eh. Dami kong gusto mong ikwento sa pelikula. Pero parang hindi lagi enough. Parang walang audience para sa boses ko. Ang bigat naman ng atmosphere dito. Tamang-tamang refill ng kape at konting advice. Tita Barcy, naalala niyo po nung college pa lang po kami. Hindi na po kami tumatambay. Tapos, halos araw-araw po kami nandito. Dito po ako nagpapalipas ng papots. Kaya nga hindi ako sanay na wala kayo dito. Alam nyo, sinundan ko yung journey nyo mula sa story, yakan, thesis, hanggang ngayon. Hindi lang ipakapay sa akin. Ito ang calling ko. Holly? Retired broadcaster ako. Radyo, balita, kwento, lahat ng boses, dinig ko noon. Pero kahit anong headline o slip ang hawak ko dati, wala pa rin katalo sa tinigan. Ano pong ibig niyo sabihin, Tita Barcy? Ilang beses ko tinanong ang sarili ko noon, Lord, dito ba talaga ako? Hanggang sa isang araw, kahit successful ako, parang empty. So I surrender lahat. Karera, pride, tapos nilagay ako dito. Sa maliit na cafe na to. Akala ko noon kailangan ko ng mic para marinig. Pero minsan, kailangan ko lang pala ng puso para marinig. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Flores de Mayo. Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito namumukadkad ang iba't ibang bulaklak, ang Flores de Mayo batay sa kasaysayan ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Immaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854 at ang debusyong ito sa mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa. Flores de Mayo. Iloilo, Philippines, nilalabanan ng child labor sa bansa. Ihatid sa atin ni Kapanalig Jeremiah Figueroa. Kapanalig?
Maraming salamat, Evan. Inilunsad nga ng International Labour Organization Philippines sa mga climate resilient livelihood sa Cotabato City upang labanan ang suliranin ng child labor at kahirapan. Sa bisa ito ng ILO, Achieving Reduction of Child Labor in Support of Education o ARISE project na layuning mabigyan ng pangmatagalang kabuhayan ang mga pamilya na umaasa sa pamumulot ng basura sa dump site para sa kabuhayan. Pinopondohan naman ito ng pamahalaan ng Japan ay pinapatupad sa pakikipagtulungan ng Cotabato City Agriculture Office at Integrated Resource Development for Tri-People Incorporated sa pamamagitan ng livelihood sa pag-aalaga ng bibe o pagkakaroon ng mga floating gardens sa isinagawa sa mga lugar na madalas bain at pinakamahihirap sa Cotabato City. Sa pamamagitan naman ng ILO, ang Child Labor Monitoring Systems na binuo kasama ang Ministry of Labor and Employment o MOLE at mga lokal na pamahalaan ay natukoy ang mga magulang ng child laborers para bigyan ng suporta na pangkabuhayan. Magugunita na noong Enero sa naging general audience ni Pope Francis sa Pope 6 Hall ay kanyang inalala ang mga batang kaloob ng Diyos ngunit madalas hindi nire-respeto o naghihirap dahil sa kagutuman, digmaan o pananamantala. Mensahe ni Pope Francis sa mga mananampalataya ay hindi dapat maging manhid sa kanilang pagdurusa kundi maging instrumento ng pag-ibig at proteksyon upang tunay na matulungan ng mga bata na lumaki na mayroong dignidad, karunungan at pag-asa. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, na ko ang inyong kapanalig Jeremiah Figueroa, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Nakikinig kayo sa Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya, hatid ng LCUP Campus Hour Season 12. Dito lamang yan sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Nako, ayan, nakita natin kapanalig Mira kung ano ba talaga yung buhay na at pinagdadaanan nila Ethan, Sarah, and Mark, yung mga bida natin sa ating kwento. Pero naiinip na rin tayo, hindi na natin patatagalin pa. Atin na pong ipagpapatuloy ang ikalawang bahagi ng ating dula. Mga anak hindi masama. Dahil nakasalita ng taligawan, natutok ng sumunod. Hindi sa mundo, kundi sa Diyos. Tita Barcy, pero paano kung wala pang sagot? Hindi natin mabilis ang sagot. Pero laging true. Minsan, hindi niya binibigay agad. Kasi may mas better. Ang trabaho niyo, magtiwala kahit walang title. Kahit walang applause. Kahit po walang audience? Kahit siya lang ang audience. Natandaan nyo, ang story nyo hindi natatapos. Hindi nagsusulat nyo. At magaling siyang screener. O siya, mauna na ako ha. Balik na ako sa counter. Thank you, Tita Barcy. Can't believe how I'm questioning everything. I mean, 2 years after graduating, it's like we're spinning our wheels. I know, right? Parang gusto na, gusto ko na nung mag-quit sa lahat. But then I think about what Tita Barcy said about trusting love. Ang hirap nang i-apply pero parang that's the thing. Parang when you stop trying to control everything, that's when things start to fall into place. Diba? What if this is the part where everything starts to make sense? I mean, if we stop fighting it and just trusting. It's all about taking the first step, right? One step at a time. Kahit na magulo, hindi natin alam kung saan patungo. Tama ka. Ano na ngayon? Sa tingin ko, it's time to start something new. Well, it won't be perfect, but at least it'll be real. And I'll trust that God got the rest. Ano? Tara? Let's go. Let's go! Sabi ni Tita Barcy, kung naniniwala kang may itinanim sa puso mo ng Diyos, huwag mong itapon dahil lang natatakot ka mabigo. So here I am, writing again. Not for views, not for likes, but for purpose. Bawat salita, panalangin. Bawat pahina, pag-asa. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, pero alam kong hindi ako nag-iisa. Ama, kung hindi man ito ang tamang daan, itama mo po ako. Pero kung ito nga, pagtibayin mo po ako.
Akala ko dati, kailangan ko lang ma-promote. Pero hindi pala lahat ng promotion ay pag-angat. Minsan, pagbaba para makialam. Yun pala ang totoong pagtaas. Ginamit pa rin ni God ang skills ko. Pero sa paraan na mas totoo, mas may saysay. Nagbago ang path, pero hindi ang purpose. And this time, I'm walking it with peace. Akala ko dati, kailangan ko muna maging somebody bago ako gumawa ng pelikula. Pero na-realize ko, mas kailangan ko lang maging tapat sa kwento at sa Panginoon. Di man siya perfect, pero itong pelikulang ako talaga. Kwento ng kabataan, kwento ng pananalig. Ama, kung di man ito ang big break ko, salamat pa rin. Kasi nabuhay muli ang passion sa loob ko. Ay guys, nga pala, nasabihin ako sa inyo. Natanggap ako sa Writers Fellowship. Gusto nila i-feature yung short stories ko sa literary journal nila. What? Grabe, Ethan. I knew you could do it. Well, di rin naman ako makapaniwala na muna, pero after all the rejections, I almost quit. Pero may good news din ako. I've been in talks with a non-profit and they're willing to let me handle their PR for an upcoming education campaign. Wait, I told you, your heart was always in the right place. I've learned to trust the process more. Siyempre, kayo. Guys, go to. Di ba nag-film ako ng documentary? You know, the company that I pitched to. They want to fund the project. Really? Buti naman. All of us are doing it. I think it's because we are finally trusting that God's timing is perfect. Ang kukulit niyo noon. Laging dito, may coffee, may script, may heartbreak. Ngayon may testimony na. Tita, parang ikaw yung director namin ah. Hindi naman anak. Si God yun. Ako, PA niya lang. Production assistant ni Lord. Alam mo, naisip ko lang, what if hindi natin tago to? Itago ang alin. Ito, yung kwento natin. Yung buhay, yung magdasal, yung may isip. Lahat. Kasi feel ko, marami pang gusto malaman. Do you mean like a podcast? Exactly. Let's call it Kubanos. Where are you going? Oh, I forgot. May direction. Real talk, no filter. Fake face. Di ba? Siyempre parang hindi lang naman para ipakita na successful tayo. Para din ipakita yung kahalagahan na tinuturo sa atin ni God. Welcome to Comanis! A podcast para sa mga taong tulad naming dating lost, tired, ngunit kumapit. We don't have all the answers, pero may mga kwento kami. At may Diyos na kasama sa bawat kabanata. So, saan nga ba tayo patungo? Well, hindi pa natin alam. Hindi pa natin sigurado. Pero ang tanging sigurado lang tayo, may kasama tayong Diyos. Yun. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Nakikinig kayo sa Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas na pananampalataya, hatid na LCUP Campus Hour Season 12 dito lamang sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ayan, ang ganda ng kwento natin ngayon, Kapanalig Evan, pero gusto ko lang din linawin yung ibig sabihin ng title ng radio drama natin ngayon, no? Ito po isang Latin phrase na nangangahulugang saan ka pupunta. Ayan, nakaka-motivate at alam ko maraming nakarelate sa kwento natin ngayon. Nakita natin ang kwento ni Ethan, Mark, Sarah, tatlong communication graduates na naharap sa hamon ng buhay pagkatapos ng college. Nakita natin na parang nalito sila. Ano ba yung purpose nila? Saan sila pupunta? Ngunit sa kabila nito, nakita din natin na natagpuan nila ang lakas nila sa panampalataya at lalo-lalo na sa suporta na nakuha nila sa mga tao sa paligid nila. Hindi natin pwedeng kalimutan si Tita Barcy kasi dahil kay Tita Barcy na niwala sila, natuto sila na magtiwala sa proseso at sa tamang panahon. Totoo yun, Kapanalig Mira. Yung tama ka doon. Hindi agad nila natuklasan
natutusan kung ano talaga yung layunin nila sa buhay, kung ano talaga yung gusto nila. Pero normal lang kasi talaga yun eh. Siyempre, confused tayo eh. And normal lang talaga sa nangyayari sa kanila yon. And ganon din sa journey natin, hindi kasi natin alam kung ano yung kinabukasan natin, kung ano yung future natin. Mamaya nga lang hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin eh. Kumbaga ba, halo-halo kasi yung tanong, Totoo. takot at pagdududa. Pero napaisip ulit ako, Kapanalig Evan, no? Para naman kaya sa ating mga kapanalig, ano kaya yung mga takot, pangamba na meron sila tuwing gabi kapag naisip nila na patapos na sila sa college? At ano kaya yung suporta na tumutulong sa kanila sa mga panahon na nangangamba sila? Grabe yung pressure nila and natatakot din siguro sila paminsan-minsan. Magandang katanungan yan, Kapanalig Mira, kaya naman tayo ay nagtanong-tanong sa ating mga kapanalig. Pakinggan po natin sila. What fears or anxieties keep you up at night when you think about life after graduation? After ko na graduation, makakapag-land ba agad ng inihin ko na trabaho? Kung hindi ba ako burnout? Kung mababalance ko ba yung life ko at all? Siguro diyan napapasok yung if I'll be able to enter the field or this exact job na I'm thinking from the start, or the fact na makakahanap pa ako agad ng work kasi ayoko naman din stock lang na tambay after grad and all. And so that keeps me up at night. But I managed to think na that will be a future me problem. Totoo to. Marami talaga pagka 10 p.m. thoughts, more like, iba yung magiging sagot ko kasi iba na rin yung status ng buhay ko ngayon. More like yung kung saan kami titira, gano'n, kung saan kami magkakabahay, kasi nagano kami, nakikitira kami ngayon sa biyanan ko, di ba? So syempre, siyempre bilang lalaki sa bilang provider, marami akong thoughts, mga plano, na gusto kong may sa katuparan para syempre sa bubuhay namin pamilya. Ano kasi ako futuristic mindset ako. Hindi, matulin akong makakalimot ng past. Pero isip ako ng isip sa future. Future-oriented ako. Tapos, yung mga thoughts ko, karaniwan, like, sa business, di ba? Yung sa business, ano yung mga next step. Tapos, hindi ko naman sa ano yun talaga, ano pa yung mga pwedeng pagkakitaan? Ay, ito kasi yun talaga yung naisip ko. Like, ano pa yung mga pwedeng pagkakitaan? Ano pa yung pwedeng kong gawing business ideas? Saan pa ako mag-i-invest? Saan pa ako maglalaan ng oras? Kasi syempre, aminin mo natin sa hindi. Money is the root of all evil. Pero the world revolves around money, di ba? So parang, gusto ko kapag nagkaanak na kami ni Lem or kapag bubuo na kami ang sarili na pamilya, aalis na kami dun sa parang nesting ground namin bilang mag-asawa dun sa biyanang ko. Gusto ko, maibigay ko sa pamilya ko o sa gagawin kong pamilya yung maginhawa. Hindi ko gustong yumaman per se, na alam mo yung parang mayaman na parang Mala Henry, si millionaire. Pero I want to be parang sa money. Financially stable, financially independent. Yun ang mga niisip ko tuwing 10 p.m. How are you coping with the uncertainty of what comes next? And who or what helps you feel supported during this time? Ang coping mechanism na gumagana sa akin ay self-care. Ginagawa ko, nilinis ko yung sarili ko, yung paligid ko, minsan tinatama ko rin yung pagkain. Subukan ko lang naman. Tapos, konting exercise, lakad. Pero, ang nagdadrive talaga sa akin para umayos at gawin yung mga dapat gawin ay pamilya, tsaka syempre yung Sabi nga nila, there's only one thing certain in this world, which is uncertainty. And I can't do anything about it naman. So, siguro, the way I cope with it was to immerse myself with games and scroll sa mga job listings and all. Tapos, siguro yung pinaka nakaka-help sa akin mag-cope was having someone to talk to about the same feelings and thoughts that runs through my mind. Another coping sa akin is, sa totoo lang, sa ngayon ATM at the moment, sports talaga. Like, kasi may marami kasi alam na sports eh. Mukha lang akong aba-aba, pero marami ako alam na sports like, marunong ako mag-bowling, table tennis, nagbibilyang din ako, nagbabasketball. Parang kapag mabigat na yung mga pakiramdam ko, ang dali-dali niyang alisin kapag may papawisan. Tapos kapag nagbibilyar with friends, nagbibilyar kasama yung mga pinsan ko, mga kaibigan ko. Tapos sa basketball naman,
Naglalaro kasi ako dyan sa convention. Iba-iba yung mga nakakalaban ko, iba-iba yung mga naging kaibigan ko doon. At the moment talaga yun ang sa akin, sports. Tapos yun nga, sandigan ko, pamilya ko, sila yung asawa ko, mami ko, daddy ko, sila. Kasi sa tuwing gumagawa kasi ako ng desisyon, hindi ako yung parang bara-bara na hindi mo sasangguni sa iba. Kapag meron akong hindi alam talaga, sasangguni ko alam. Sasangguni ko sa mga tiyahin ko, sasangguni ko muna sa airpot ko, sa airmat ko. Hindi ako dalos-dalos. Tapos, one thing pa sa akin is hindi kasi ako takot-pagkamali. Hindi talaga ako takot-pagkamali. Like, risk taker talaga ako. Tapos yung mga pagkakamali yun, I will never repeat it. Why? Katulad sinabi ni Gus Fring sa Breaking Bad, never repeat the same mistake twice. So, yun, doon lang ako sumasangguni lagi. Kapag nagkakamali ako, okay sa akin magkamali eh. Ayos na magkamali ako, pero hindi ko siya ulitin. Vox Consolacion, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee year 2025. Pilgrims of Hope Veritas 846 Kapanani from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig Philippine Standard Time, 35 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Vox Consolacion, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Yan, nakikinig kayo sa Vox Consolacion, tinig ng pag-asa, lakas sa pananampalataya, hati ng LCUP Campus Hour Season 12. Dito lamang sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang ganda ng mga sagot ng mga na-interview natin, Kapanalig Evan, no? Gusto ko lang i-highlight yung sinabi ng isang in-interview natin, makakahanap ba ako agad ng work? Ayun yung mga pinakamabigat na katanungan ng mga college graduates natin, no? And then nakakatakot. Oo, tsaka yung pressure kasi naramdaman nila na after graduate, after na ilang years na pag-aaral, kailangan rekta maghanap sila agad ng work para ma-accomplish agad yung pangarap nila, yung para sa pamilya nila. Pero isipin din natin na nakakaramdam din talaga sila na mabigat na pressure, mabigat na pangangamba. Kaya mainam talaga na bigyan sila ng suporta. Oo, ayun nga Kapanalig Mira, napansin ko doon sa mga sagot nila. Although masaya sila and excited talaga sila na gumraduate, excited silang matapos. Kaya lang gusto nilang ando doon pa rin sa sagot nila yung kaba, yung konting kaba, yung konting takot, yung konting pag-worry, yung kaba na magmi-meet ba yung expectations nila during and after nilang gumraduate, after nilang mag-aral, yung mga ganun. And normal lang naman yun kasi ang napansin ko rin sa kanila, ang kagandahan sa mga na-interview natin, no, lahat sila may pangarap, lahat sila may direksyon, and lahat sila may gustong patunguhan sa buhay. Hindi Tama ka dyan. Sadyang hindi rin natin sila magsisi na una talaga yung takot, pangamba, kasi hindi naman natin alam kung saan talaga tayo mapupunta. Ayan. At para mas mapalalim pa ang ating usapan, makakasama natin ngayong hapon ang ating mga kapanalig na magbibigay gabay at bagong pananaw sa kahulugan ng pagiging isang graduating student. Ito ay walang iba kundi si Kapanalig Nancy Marie Andam and Kapanalig Carla Calderon, mga 4th year college student na kumukuha ng kursong AB Communication Arts sa La Consolacion University, Philippines. Mapagpalang hapon po, Kapanalig Nancy and Kapanalig Carla. Ayan, mapagpalang hapon po, Kapanalig Nancy, Kapanalig Carla. Welcome po sa Vox Consolacion Campus Hour dito sa Radyo Veritas 846. Kanina po nasubaybayan natin yung kwento ni na Ethan, Mark at Sarah, no? Alam natin na sila ay 3 communication graduates. At nabanggit ni Kapanalig Evan, kinukuha niyo din yung AB Communication Arts. Yung una po namin katanungan para sa inyong dalawa, bakit po ito yung course na napili niyo po? Mauna po si Kapanalig Nancy. Kapanalig Nancy. Ayun, siguro kasi nakadevelop din ako ng passion sa media. So, nung naghahanap ako ng course nun, and naisip ko, sabi ko, ay may arts, tsaka media din siya. Kasi I did my research. Kaya yun, kaya ko siya napili talaga kasi media and yung, nandun yung essence ng arts. Ayun talaga. Si
Si Kapanalig Carla. Sa akin, honestly, hindi siya yung first choice ko, to be honest. Talaga gusto ko maging lawyer. Alam niyo naman niya. Alam niyo yung personality ko as a person. Pero nung grade 11 ako, I really found yung oral communication na subject, di ba, na ranasan natin yan ng senior high school. I really loved it. So parang, okay, gusto kong i-pursue yung communication. Tapos, nung naghahanap-hanap din ako ng mga like work, mga part-time work, very in demand yung communication for some reason. So, I chose it both for passion and practicality. Ayun. Yung ganda ng Nakita sagot nila, no? si Kapanalig Nancy yung arts, na masyado siyang na-attract doon sa arts. And then si Kapanalig Carla naman, although hindi yun yung first choice niya, kasi habang nag-grow tayo dito sa mundo, Nalalaman natin nag-iiba-iba yung pangarap natin. Tingnan mo, lawyer yung gusto niya, pero para siyang namumulat ng seashells hanggang sa napunta siya sa EB Communication Arts, which is maganda rin naman. Natagpuan nila yung passion na meron Oo, sila. totoo. Samantala naman, ano naman ang yung naging pinakamalaking hamon na iyong naranasan sa inyong 4 na taon na sa kolehiyo at paano nyo ito nalampasan po? Ang madami talaga siya actually. Pero siguro yung naging remarkable sa akin is syempre yung pag-juggle nung personal time as well as yung academic, syempre yung academic life. Syempre as a student who is sabi natin competent, mahirap siyang pagsabayin. Siguro yun talaga yung naging challenge sa akin, especially na malayo pa yung inuuwian ko. So most of the time sa sa weekdays ko sa school, ang tinitake talaga ng oras ko sa biyahe mahigit kalahating araw. So it can be draining talaga. So yun lang din naman talaga yung challenge, kasi so far I enjoyed my college days. College life. Yes. Kapanalig Carla naman. Ay, sa akin naman, kasi mindset ko talaga, just be chill. Be chill lang. Pero, pinaka mahirap na hamon sa akin is third year. Alam nyo yan. Kayo, mga third year students, itong mga anchors natin. So, I know na grabe yung task na binibigay sa atin nung third year. Pero, yun lang. Third year talaga. Third year yung sobrang nakakapagod, sobrang nakaka-drain. Talagang mababurn out ka. Pero, pagka naman, you're in the right circle, okay naman. Okay naman. Ayun. So nahihirapan si Kapanalig Nancy na i-balance talaga. Pero kaya niyang i-juggle yon. And si Kapanalig Carla naman, yung sinabi niya na chill lang. Oo, normal kasi yan. Part kasi yan yung pagiging mahirap ng course. Wala namang madaling course. Pero di rin natin matanggi. Ayun din yung malungkot na realidad sa ating mga college student. Yung sa transportation talaga na ayun yung nakaka-drain, ang nakakapagod siya, na may times sa papaisip tayo, hindi tayo sa school works napapagod kundi dun sa biyahe. Tapos gusto lang din namin sabihin, sana proud kayong dalawa sa na-achieve nyo ngayon, kasi kami nga dati second year kami, nakita namin yung hirap din, yung pagod, pero mas nakita namin yung passion nyo para matapos yung kalbaryo na yun. Para naman sa sunod na tanong namin, dahil nga po ngayon ay 4th year na kayo at nag-take na din po kayo ng internship, ano po yung natutunan nyo mula sa inyong mga karanasan sa mga organization, internships, o kaya po sa mga competitions na nasalihan nyo po? Madami. Hindi ko na siya isa-isahin, pero isa sa lesson na natutunan ko is how to communicate well and socialize well. Kasi as a communication arts student, syempre dapat it comes to us naturally na magaling tayo makipag-communicate. Pero yun pa rin talaga yung nahasa ko within my 4 years in college. Kasi, ayun nga, marami akong nasalihan na competitions as well as sa internship. Ayun, parang, yun talaga yung pinaka natutunan ko. Which is, I am so happy. Yun. Sige, Panalig Carla. Sa akin naman, yung reality check ng real life na after graduation, alam ko yung hirap na mararanasan ko. Kasi, honestly, I've met a lot of people na nasa industry na laging sinasabi sa atin, di ba? Laging sinasabi sa atin na dito sa industry na to, ganto, ganyan. Napakaraming bagay na talagang nagpa-realize sa akin na baka nasa wrong path ako, tama ba talaga tong pinasok ko? Pero yun talaga sa akin yung natutunan ko, yung reality check. So, ngayong pag-graduate na tayo, alam ko na yung i-expect. That's all. Yung reality check, no, hindi talaga, marami talagang may encounter na ganyan, yung parang magpapahina ng loob mo and magpapalakas din ng loob mo, mga ganon. And kay Kapanalig Nancy naman, yung
natutunan yung socialization skills. Importante talaga yan. Yung makisalamuha ka, makisama ka sa mga taong nasa paligid mo. Gusto ko lang i-add, no, yung reality check na sinabi ni Kapanalig Carla, na ito talaga yung part ng growth. Kasi hindi naman natin malalaman na, dapat pala better na i-enhance natin yung skills natin sa socialization, sa communication. Kaya importante talaga na maging open din tayo sa mga criticisms na tanggap natin. Kasi ayun yung mag-lead sa atin para mag-growth tayo as a person. Tama. Ayan. So, importante din kasi talaga yung parang yung experience mo, yung natutunan mo. Kasi sa internship, hindi ka lang naman diyan yung skills mo, pero kailangan din mai-immerse ka diyan sa totoong mundo eh. So, nakita nilang dalawa yung totoong mundo kung ano ba yung meron talaga and yung haharapin nila after ng graduation nila. Tsaka dito sa atin sa COM, gusto ko lang din i-share na kahit konti tayo, yung sa org natin, mas napalapit tayo sa isa't isa at ang dami natin natutunan mula sa mga seniors natin, sa mga experience. Tapos, ang aga din nating namulat sa mga, sa pagsali sa mga competition. So, na-enhance talaga yung skills na meron tayo. Oo, bagamat maliit lang yung bilang natin, pero kaya nating makisalamuha sa marami. Kahit konti lang talaga tayo. Samantala mga kapanalig, wag po kayong aalis, magbabalik po ang LCUP Campus Hour Vox Consolasyon matapos ang ilang paalala. Vox Consolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Kung kayo ay may padala sa Luzon, Visayas o Mindanao ba, dito na kayo sa subok na. Sa JRS Express kayo ang bida. Kahit kailan maaasahan, kahit saan makakarating. Big or small, we have in everything. JRS Express. Basta napadala, JRS Express na. Vox Consolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Ayan, nakikinig kayo sa Vox Consolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya, hatid na LCUP Campus Hour Season 12. Dito lamang yan sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Nagbabalik po tayo ngayon, kasama natin si Kapanalig Carla at Kapanalig Nancy. Ito tuloy natin ang ating interview sa kanila. Maganda yung usapan natin. Pero ang next question natin, mga kapanalig, paano nyo nakikita ang inyong sarili sa loob ng 5 taon mula ngayon? Ano po yung inyong layunin at plano para sa inyong profesional na buhay? Gano'n ang question. Pero may nakita kasi akong post sa FB na, shinare ko siya na whatever I'm doing 5 years from now, I just hope that I am happy. So, yun yung sagot ko. Na kahit ano man yung ginagawa. Kasi, at this time, hindi ko pa masabi kung ano ako 5 years. Kasi, who knows, diba? Kaya ayun, siguro ang masasabi ko lang is, kahit ano man yung ginagawa ko, 5 years from now, sana masaya ako. Pero hopefully, sana that time nga, I'm working, doing what I love, and syempre helping my family. Ayun. To add up din kay Nancy, ako kasi naniniwala ako na kapag pinapangarap mo siya ngayon, alam mong in the future nasa sayo na. And I really do hope that in 5 years, very self-fulfilled na ako. Siguro kahit 3 lang sa bucket list ko, ma-scratch off ko na, ganun. And sana matupad pa rin lahat ng pangarap ko. That's all. Lahat naman siguro tayo, ganun ang gusto 5 years from now. Yung 5-year self natin, inaabangan tayo doon. Yan. Talaga happiness yung priority dapat natin talaga. Yan, lahat naman may maganda yung plano natin sa ating sarili. Lahat naman tayo may mga pangarap. Pero yung sabi ni Kapanalig Nancy na kahit ano man yung kasi hindi naman talaga, totoo naman yung sinabi niya, hindi naman talaga natin alam kung ano yung meron bukas or mamaya. So, 5 years, mahirap i-predict yun. Basta, ang sabi niya na masaya lang siya and okay siya. Yun lang, masaya siya sa ginagawa niya. Pero, ganun pa man, nangangarap pa rin siya na professional yung buhay niya and masaya, no, may trabaho. Ganun din si Kapanalig Carla na minamanifest lang niya na parang kiniklaim na niya yung mga gusto niyang marating sa buhay. Ayan, di ba? Ang ganda nung mga sagot ng ating mga guests. Kapanalig Nancy, Kapanalig Carla, kung bibigyan kayo ng pagkakataon, sabihin natin, makakaharap niyo yung first year self niyo, ano yung gusto niyo sabihin sa kanya, advice na, pwede niyo sabihin na, eto na yung situation ko ngayon, sana proud ka. So, ayun, Kapanalig Nancy.
ang masasabi ko sa kanya, ireklamo niya na lahat ng gusto niyang ireklamo. Kasi at the end of the day, isa lang yung pupuntahan namin. Kasi diba, I mean, nung first year kasi parang nang ano ka pa magreklamo eh. Parang puro ka lang reklamo. Which is okay, realizing that now na parang okay lang magreklamo ka. Kasi at the end of the day, gagawin mo pa rin naman yung mga nirereklamo mo. So, ayun lang, parang it's a way of coping din kasi, 'di ba? Pero ayun nga, don't worry kasi nasa maganda tayong standing ngayon and we are happy na finally, 'di ba? Tapos na. Kaya panalig, Carla? Siguro sa akin, sasabihin ko lang sa'yo, magugulat ka sa mga mangyayari. Magugulat ka sa mga mangyayari. Ang daming unexpected things na mangyayari. Yung mga ibang plano mo, mag-iiba. Ang daming mga plans nung first year na ngayon sobrang iba na. Huwag mong i-expect masyado na mangyayari yun. Kasi there are better things that's in store for you. Yun lang. Na-imagine ko yung scene, yung pangyayari na yun, nakausap nila yung mga mini nila. Di ba? Parang hindi ko alam if ano ang mararamdaman nung past self nila. Di ba? Yung mga ganon. Tsaka tayo kasi nakasama natin sila ng ilang years din. So, kung babalik talaga, gusto ko lang sabihin na nakaka-proud naman talaga sila. Nakita natin yung hardship, yung pagod talaga. Tuwing papasok kami sa lab, pagod na ako. Paano mo puyat na agad. Ayun po, para naman po sa huling katanungan naman po natin, dalawa to. Ano po yung pwede nyong i-share or motivational message para sa mga college student at also sa mga fourth year students na katulad nyo po? Ano nga ba? Kasi, siguro yung, magtiwala lang. Yeah. Kasi, magtiwala lang. Kasi, diba, ngayon kasi, katulad nung sa seminar namin, uncertain talaga yung mangyayari in the future. And, magtiwala ka lang kasi at the end of the day, aalign din sa gusto mo yung mga mangyayari sa'yo. And we all work hard for this. Kaya kailangan nating namnamin bawat minuto nito. Kasi diba, ito na yung this week. Ito na yung parang makahype ko, oh my God, graduation na. Yeah, kasi this week na-realize natin how fast time is. Yes, yung seminar na 1 to 5, parang 3 days lang. Totoo. Sobrang bilis. Kaya yun, tiwala lang. Sa akin, talagang relax lang kayo, chill lang. Kasi yung overall well-being ng isang tao, nagsisimula yan sa isip natin, emotionally, ganyan. And if there's something that I really want to say, ngayong, syempre, ang dami kong na-experience, papasok na ako sa real world, papasok na tayo sa real world. Kahit yung ko siguro kasi pandemic babies tayo, parang sa akin, 22 na ako, pero mentally, I'm still 17. Ang masasabi ko sa inyo, sa mga magka-college, you can change the world kasi the world around you will not change for you. Ayun. Yun lang. Ang ganda nun. That's nice. Ang ganda. Di na yung maulit. Ang ganda. Hindi kasi kami na third year na. Yun nga sabi namin nakasama namin kayo. Nakakatuwa din na makita kayo na nandito na kayo. And nakaka-motivate din na ipagpatuloy pa namin yung passion na meron kami. And sana proud kayo sa sarili nyo ngayon kasi grabe din yung yung dinanas, lahat ng effort and sacrifices, di ba? May gusto po ba kayong i-share or baka may gusto kayong i-shout out? Hindi, ang tanong ko lang, kayo bang mga third year, are you ready for the fourth year, last year ng nyo? Better be ready. Yun lang yung namin, masasabi namin sa inyo, you better be ready, guys. Pero totoo talaga na kapanalig Carla, kapanalig Nancy, na ang bilis talaga ng panahon na hindi natin akalain nandito na tayo agad. Di ba? Parang nakakalungkot lang din, naiiwanan mo na yung chapter na to. Ayan, may mga gusto ba kayo shout out? Batiin. Sige po. Mga kaklase namin dyan. Mga kaklase namin, AB Comfort. Pati ang aming mga families. Of course, Papa. Mama, you're watching. Nakita kita, nag-comment ka dyan. Nakita kita, ma. Ayun, maraming salamat po sa ating mga na-interview sa ngayong araw, no? Samantala, alamin naman natin ang mga mensahe ng ating mga kapanalig mula sa ating comments sa ating Facebook live stream.
Ayan, galing kay Kapanalig Vanalisa. Paglipas ng 5 taon, nakikita ko ang sarili ko na tinatahak ang maingay ngunit masayang mundo ng media. Nakikita ko ang sarili ko na mag-e-enjoy at ginagawa ang best to make the most of the opportunities na darating sa akin bilang isang individual na nagnanais na ipakita ang kanyang talento sa mas malaking entablado. Ayan, binabati ka namin, Kapanalig Vanalisa, no? Sinusupport ka namin dyan sa passion mo at sa pangarap mo. Tama yan. Samantala, kay galing naman kay Kapanalig Maylene Marcelo, hindi ko alam kung saan ako dadalhin in 5 years. Ang alam ko lang is what's meant for me will never miss me. Puno ako ng takot at duda sa sarili, pero I find comfort in knowing that God would always be there to guide me, lalo na sa mga darkest moments ng buhay ko. Totoo naman yun. Good talaga tayo ng Diyos. And walang makakapigil sa kung ang Diyos ang kumikilos sa atin. Tama ka dyan. Ito naman, para kay Kapanalig James. 5 taon na ang lumipas at kung tatanungin mo ako, hindi ko rin agad masasagot kung tama ba lahat ng naging desisyon ko. Pero isang bagay ang malinaw, kahit hindi ko alam ang tanong sa lahat ng sagot, patuloy akong lumalakad. Sa bawat liko, sa bawat tanong, natutunan ko mahalin ang proseso. Oo, may mga araw na nakakapagod, may mga gabing puno ng pagdududa, pero sa puso ko, alam ko may patutunguhan ako. Ang ganda naman ng sagot ni Kapanalig James. Okay, last one kay Kapanalig Iska Concepcion. 5 years from now, I see myself healthy, happy, and thriving in a company that values my skills and contributions. I envision earning a salary that truly reflects hard work and dedication I put in my career, while also maintaining a balanced and fulfilling life. Totoo yun. Importante din naman yung healthy life natin. Ayan, nakakagalak at nakakaantig ng puso ang usapan natin ngayon hapon, mga Kapanalig. Tunay nga malapit na araw na inaabangan na ating mga graduating students. Ito ang katapusan ng isang chapter sa inyong buhay at simula ng panibagong kwento naman. Isipin mo ilang taon mo din pinaghirapan yan. Bukod sa kanilang mga magulang, syempre malaki din ang papel ng mga professors at mga kaibigan nila nagsisilbing gabay at inspirasyon. Mula sa pagpupuyat sa thesis, pag-review sa mga exams, sa lahat ng hirap at ginhawa ngayong college, narating nyo yung punto na ito. Kaya sa lahat ng mga graduating students, ayan sila Kapanalig Nancy, Kapanalig Carla, sana proud kayo sa sarili nyo at saludo kami dito sa Vox Consolasyon sa sacrifices at sipag nyo. Proud kami sa inyo. Tama ka dyan, Kapanalig Mira. Saludo kami sa lahat ng mga graduating students. And hindi lang sa mga graduating students, sa lahat ng mga taong nagsusumikap para sa magandang kinabukasan nila. Gusto ko lang din i-highlight yung sinabi ni Kapanalig Nancy na magtiwala lang. No, yung paghihirap natin nandiyan talaga yan, hindi yan maaalis. Wala namang buhay na madali Yung paghihirap natin siya yung magbibigay ng flavor sa buhay natin, yung ups and downs, yun yung babalikan na lang natin yan. Hindi yan magtatagal, mawawala rin yan. Tama ka dyan, Kapanalig Evan. Mga Kapanalig, ang pagtatapos ay hindi lang pagtatapos. Ito isa na tanging simula na panibagong yugto na ating buhay. At gaya nga ng sinabi na ating writer at director sa radio drama natin ngayong araw, si Kapanalig James, normal lang para sa mga newly grad students na tinutuklas pa kung ano ang direksyon ang gusto nilang tahakin. Yung pagkalito natin after graduation ay hindi nangahulugang kaibiguan, kundi isang panahon ng paghahanap. Ang tanong na saan ka patungo ay nagpapaalala sa atin na normal lamang ang magtanong kung saan ka pupunta at hindi ka nag-iisa sa nararamdamang ito. Hindi rin lagi malaki o agaran ang tagumpay. Kadalasan, ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa tahimik na pananampalataya, maliit na hakbang at paggawa ng tama kahit mahirap o hindi nakikita ng iba. Kung ang lahat ay hindi tiyak, ang pananampalataya ang nagiging gabay na atin. Ang pagtitiwala sa plano ng Diyos ay hindi nangahulugan na mawawala ang takot, ngunit nagbibigay ito ng lakas upang sumulong sa kabila nito. Marami tayong natutunan ngayon, mga Kapanalig. Para mapagpatuloy at masubaybayan pa ating sunod na paglilingkod, pwede nyo i-follow ang DZRV846 sa Facebook page. Pwede nyo rin i-follow aming Facebook page, LCUP Campus Hour Vox Consolasyon. Yung tinuro sa atin ngayong araw na little by little, magiging okay din ang lahat. Di ba? Mga Kapanalig, at dito po nagtatapos ang ating programa para sa ngayong araw. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na Sabado, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon para sa isang makabuluhang talakayan na puno ng pag-asa at kaalaman. Muli ako ang inyong Kapanalig, Evan Clemente. At ako naman ang inyong lingkod, Mira Nicolas. Magsama-sama po ulit tayo sa kwentuhan na puno ng pag-asa at pananampalataya. Ito ang Vox Consolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya, hatid ng LCUP Campus Hour Season 12. Dito lamang sa Radyo Veritas 846, sumainyo ang katotohanan.
Vox Consolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Sa gitna ng pagod at pag-aalinlangan, naririnig mo ba ang tinig ng pag-asa? Isang programang puno ng inspirasyon na handog ng kabataan at para sa kabataan. Ito ang Vox Consolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Makakasama niyo sina Evan Clemente at Mira Nicolas tuwing Sabado ng Mayo, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sa bawat araw may bagong pag-asa, sa bawat puso may tinig na kay ganda. Vox Consolasyon sa ating paglalakbay, gabay at liwanag, tungo sa tamang daan. Tinig ng pag-asa at pananampalataya, sa bawat puso ating maririnig. Vox Consolasyon, hatid ng Veritas, pag-ibig at kapayapaan, iyan ang ating hiling. Sa mga unos ng buhay di tayo susuko, ang biyaya ng Diyos ay sumainyo. Vox Consolasyon ang ating sandigan, sa oras ng alinlangan, patuloy lang ang laban. Tinig ng pag-asa at pananampalataya.